Magandang hapon mga kaibigan, at sa pagkakataong ito, meron po akong handog na video sa inyo. Ito yung kadalasan pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventist, lalo na kay Daryl Villanueva. Naniniwala sila na yung Sabat sa Genesis is referring to Saturday. Oh, Sabado, Sabat yan eh. Sabado, Sabat. So, yung Sabado doon is referring to Saturday. Paniniwala yan ng mga Seventh-day Adventist at ni Daryl Villanueva specifically. Pero ang tanong, yun ba talaga ay tumutukoy sa Saturday? Yan ang sasagutin ngayong hapon na ito ni Brother John Ray dito lamang sa Punto por Punto. Kaya sa mga bago pa po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa araw na ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card back, sauce, simbahan. Magandang gabi po, Bro John Ray. Yes, good evening bro. Bro, babalik ako ngayon, bro. Naniniwala naman ako na yung mga pinili ng ating tagapagligtas, the creator of all things, is kukunin talaga niya yon kasi pinili niya yon. Sino? Ang tanong ko lang, Sino ang kukunin niya? Yung mga pinili niya na nasa aklat ng kaligtasan na hindi na mabubura, kukunin talaga niya yon sa four corner of the earth. Mhm. Ang tanong ko, bro, diyan sa sa Seventh-day Adventist, kasi nakita ko na marami talagang mga naniniwala na ang Saturday, Saturday English man yan, Sabado, I think Spanish yan na salita. Marami kasing naniniwala dyan na yan ay totoong araw ng kapahingaan na laging mababasa natin sa Old Testament. Totoo ba yan, bro, na yun talaga ang araw ng kapahingaan o ikapitong araw ng linggo? Okay. At yan talaga namamahinga ang ating tagapaglikha ng... So, dalawa yung katanungan. Ang unang katanungan, kung yan ba ay araw talaga ng Sabado at kung yan ba yung kapahingahan ng Diyos. Yan ba dalawang katanungan mo? Okay, sa unang tanong, kung yan ba ay Sabado, yung tinatawag na kapahingahan, no, sa Old Testament, yes. No, yan kasi ang pinili ng mga Israelita dahil yan ang kanilang Liberation Day, no? Ayon dito sa Deuteronomio 5:15, ito mababasa. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. So, ang pinili ng mga Israelita, no, sa pamumuno ni Moses, araw ng Sabado sa panahon natin ngayon. Dahil yan ang kanilang Liberation Day. So, sa Old Testament, walang question, yan ay Sabado. Pero hindi yan ang kapahingahan na sinasabi dito sa Genesis 2:2 na nagpahinga ang Diyos, no, dito. Kasi ito kasi yung ginukuha nilang talata. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito
sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Yung kapahingahan dyan na sinasabi does not mean name of the day. It means rest. Dahil remember, itong panahon na ito, itong ikapitong araw na ito, wala pang kalendaryo. Ito ay pagbibilang kung kailan natapos ng Diyos ang kanyang mga gawa. At di natin masasabi na itong araw na ito is literal day talaga na 6 na araw lang. Kasi kung babasahin naman natin ang kung babasahin naman natin ang 2 Pedro 3:8, ito ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kaya yung sinabi dito sa Genesis na ikinakapit nila na ito daw ay Sabado, balikan natin tong talata na to. Ito, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Hindi ito nangangahulugan na name of the day. It means rest. No? Sa aral ng Katoliko, gumamit ng grammatical explanation. Kung sa grammatical, alam naman natin, no, may homonyms, may synonyms, no? Mga ganun na katawagan sa grammar. So, mayroong tinatawag na homonyms. Ano ba ang application ng homonyms? Homonyms means iisang salita pero magkaibang kahulugan. One word, different meaning. Halimbawa, sabihin natin yung langgam. Sa Tagalog, ang langgam lumilipad, ibon. Pero sa Bisaya, sa amin yung langgam gumagapang. Yung tawag niyan, alamigas sa amin. So, magkaibang konsepto pero parehas ang katawagan, langgam. That is homonyms. In the same manner, Sabado. It's a homonyms in Catholic teaching because Catholicity is a religion of distinction. No? In like manner, yung Sabado, mayroon siyang 2 kahulugan. Yung isa, name of the day, ibig sabihin Saturday, yung pangalan ng araw, at pangalawa, rest. Kaya ingat sa paggamit ng terminong Sabado kasi hindi lahat ng Sabado na mababasa sa Biblia ay name of the day. Minsan hindi siya pinapaunawa na rest. Lalong-lalo na kung Catholic Bible kasi may mga version ng Catholic na ginagamit ng mga SDA na patunay daw na ang kapahingahan talaga ay Sabado. Pero hindi nila alam na dahil Katoliko yan, ang pahiwatig ng Katoliko dyan is rest, hindi po name of the day, kapatid. Follow-up question ko po, dyan lang tayo po sa Sabado na yan. Okay. Sige po. Nasabi mo kanina na noong panahon ni Moses man yan, walang kalendaryo. Tama, sinabi mo, yung mga araw... No. Hindi mo nakuha yung sagot. Ang wala pa sa kalendaryo yung Genesis 2:2. Ito ang wala pa sa kalendaryo, yung gumawa ang Diyos ng araw. Yung matapos niyang gawin ang lahat ng kanyang ginawa. So sa ika-6 na araw siya ay nagpahinga. Ito ang ibig sabihin na wala pang kalendaryo. Sa panahon nila Moises, meron na silang ginagamit na kalendaryo, Jewish calendar at yung kalendaryo ng mga Egyptian. Yan ang pinakaunang ginamit na kalendaryo ayon sa mga encyclopedias. Kaya nga mayroon na silang Sabado eh. Dyan lang tayo sa kalendaryo para wag tayong lilipad sa layo. Yung bang Jewish calendar na sinasabi mo, walang bisa na ba ngayon yan sa mundo? Kaya dyan lang tayo tututok sa Gregorian calendar, hindi na tayo sa Jewish. Meron pa rin kapatid, pero kailangan ikaw wag kang gumamit ng Roman. For sure, ang ginagamit mo ngayon, Roman calendar. Kasi yan ang tinanggap ng buong mundo ngayon. Even Jewish people use a Roman calendar as of these days kasi yan na talaga ang common or tinatawag nating sa lahat na tanggap sa lahat na kalendaryo ang Roman calendar. Wala nang hindi Roman calendar ngayon. Mayroon mang gumagamit ng ibang klase ng kalendaryo
according na lang sa kanilang tradisyon, like Chinese calendar, Jewish calendar. Sa kanila na lang yun. Pero pag sinabi mo pangkalahatan ngayon, Roman calendar yan at Katoliko ang may gawa, hindi SDA, kapatid. Hindi SDA. Mm. So, yung bang... I mean, Gregorian calendar. What time is Gregorian calendar para? Sorry, Roman tuloy. Gregorian calendar. Yung Jewish calendar ba tuluyan na bang nawala at Roman Hindi. calendar? Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan ng mga Hudiyo. Hindi naman yan nawala. Ginagamit pa rin yan ng mga Hudiyo hanggang sa ngayon. Pero gumagamit din sila ng kalendaryo na tanggap ng lahat. At yun ang Gregorian calendar na gawa ng Katoliko, hindi ng SDA. Ngayon, Brad, nasabi mo na ginagamit pa rin ng ibang mga Hudiyo yung Jewish calendar. Hmm. Anong mga Hudiyo yon? At anong organisasyon ng paniniwala sila mayroon? Yes, sila yung tinatawag na Judaismo. No, na unang laganap na relihiyon sa panahon ng na wala pang Kristiyano, na sila ang kinilalang unang bayan ng Diyos. Pero ngayon, nasa panahon na tayo ng Kristyanismo, ay dapat hindi ka na dapat bumatay doon sa Hudiyo. Kasi kung magpaka-Hudiyo ka, masama ang tama mo niyan ayon sa Bible. No, kung pipilitin mo na ariing ganap ang paniniwalang Hudiyo, ay tatamaan ka dito. No, kung hindi ka Hudiyo, tapos magpapaka-Hudiyo ka. Ito ang sabi ng Biblia. Tignan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudiyo. Kaya huwag ka magpaka-Hudiyo kasi Kristiyano ka. Tanungin kita, bro, dyan lang tayo sa sinasabi mong Hudiyo, di tayo lilipad. Mm. Yung bang only begotten son? Oy, Yun la only begotten son of our Creator. Alam mo na yon, yung pangalan na yan. Pero sa Jewish people, Judaismo, I think hindi yan yung pininiwalaan mo. Diyan lang tayo sa tinatawag mong Hudiyo. Yung only begotten son, alam mo na yon, Hudiyo ba yun o hindi? yung only begotten son, of course, sa kanyang kalikasan, dahil siya ay ipinanganak ayon sa batas ng mga Hudiyo, yes. Jewish siya, pero hindi siya nanatiling Hudiyo. Kaya ang nagawa siya ng sarili niyang relihiyon, at yun ang Katoliko, hindi na Hudiyo pa rin, hindi na SDA. Kasi ang SDA galing yan sa Katoliko, hindi naman yan galing sa Hudiyo. Ang root ng ating Panginoong Jesucristo, Jewish, siyempre. Doon siya sa Judaismo. No, Galatia 4:4, siya ipinanganak ayon sa batas. Kaya sinunod niya under sa salo ng batas ni Moises, Judaism. Pero nung nagsimula ng kanyang ministry, nag-umpisa naman siyang gumawa ng sarili niyang relihiyon. At yun ang tinawag na Katoliko sa panahon natin ngayon, hindi SDA. Kasi kayo, galing lang kayo sa mga Katoliko. Ano, bro? Hindi ako nagkipag-debate. Debate is Nagsagot lang din naman ako. ang sagot mo, relihiyon yun eh. Ang sabi ko, Hudiyo ba yung only begotten son? Hindi. Yes, sinagot na nga kita. Yes, Hudiyo nga siya ayon sa batas. Galatia 4:4, siya ipinanganak ayon sa batas ni Moises, kaya Hudiyo siya. Pero hindi siya nanatiling Hudiyo. Ayon sa batas o dugo? Ayon sa batas at dugo, kasi ang kanyang ina, Hudiyo rin. Pero hindi nga sila nanatili sa relihiyon na yon. Kasi dito nga, malinaw dito, ang nagpaka-Hudiyo ay kampo ni Satanas. Tapos, anong gusto mo kay Panginoong Jesucristo, maging kampo ni Satanas? Hindi, bro. Linawin natin, yung Hudiyo, hindi yan reliyon. Yung Hudiyo. Kind of kind of people yung Hudiyo. Pero yung relihiyon nila, Judaism, doon nag-derive ang salitang Hudiyo sa Judaism. Kasi parang minaliit mo lang kasi kanina yung Hudiyo eh. Kasi kailangan... Wala akong minaliit, bro. No, wala akong karapatan magmaliit sa kahit sinong tao. Sinagot lang natin yung tanong mo. Hindi naman yung pagmamaliit. Pagsagot lang yun sa tanong mo. At yun ay katotohanan ayon sa Bible na huwag kang magpaka-Hudiyo. Sabi kasi dito, huwag kang magpaka-Hudiyo kasi kampo ni Satanas yung nagpaka-Hudiyo. Hindi rin ito tumutukoy sa mga Hudiyo. Ito tumutukoy sa mga nagpaka-Hudiyo. Kaya kung aariin mong ganap na ikaw ay isang Hudiyo rin dahil si Panginoong Jesucristo ay Hudiyo, tatamaan ka sa talata na to. Kaya huwag kang magpaka-Hudiyo kasi Kristiyano ka, hindi ka Hudiyo. Nag-gets mo? Alam ko yung pinapaiwatig mo at pinapaalam. Sana tumatak yan sa puso mo para magising ka. Next question. Ano yung una, bro?
Kasi nasa reliyon ang binabanggit mo. Ano yung una? Judaism, Kristyanismo. Judaismo, pero yun na nga, dahil nga sa maling kamalian nila na hindi nila tinanggap ang anak ng Diyos, yung kapangyarihan na ibinigay sa kanila na maging bayan ng Diyos, kinuha yon at ibinigay sa bagong bayan ng Diyos. Yun ang Katoliko, hindi SDA. Hello? Bro, Next question, bro. yung Bro, SDA, bro, naniniwala ka ba na balikan natin yung number 1, bro, kasi linawin natin. Naniniwala ka ba na totoo ang paniniwalaan nila na yung Sabado Saturday ay araw ng kapahingan o 7th day of the week? totoo yun sa panahon ng mga Hudiyo nga. Kaso nga nasa panahon tayo ng Kristyanismo. Kung Kristiyano kayo, huwag kayong magpaka-Hudiyo. Sa ngayon, ang tanong ko, totoo ba yung pinaniniwalaan nila o hindi? Totoo yun ayon sa Bible. Pero it bases sa Old Testament, hindi nga sa panahon natin. No? Ang kapanahonan na sinusunod ng mga SDA, panahon pa ni Moises. Karon sa panahon na tayo, sa ngayon, panahon na tayo ng Kristyanismo, sa panahon na tayo sa law ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Panginoon. Ano ba ang turo ng simbahan? Sabado ba o linggo? Linggo Kasi hindi tayo mga Hudiyo. Huwag nga kayo magpaka-Hudiyo kasi tatamaan nga kayo sa talata na to. Paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga huwag kayong magpaka-Hudiyo kasi sa inyo to. Hindi to sa mga Hudiyo din. Kasi ang mga Hudiyo hindi sila napapanggap. Sila'y tunay na mga Hudiyo. Pero kayong sumusunod sa kanilang kapahingahan na hindi naman kayo mga Hudiyo, tatamaan kayo dito. Ibig sabihin, yung mga SD ngayon sa buong mundo na million sila ngayon, ibig sabihin nasa kamalian sila. Abay, oo. Kung susundan nyo lang si San Juan, salita ng Diyos to. Hindi naman sila mga tunay na Hudiyo Napapanggap lamang sila na Hudiyo. Ginagaya nila ang aral ng Hudiyo in which matagal na yung pinahinto ng Panginoon. Basa natin na kung hindi ba pinahinto ang kapahingahan ng mga Hudiyo. Ang problema kasi hindi kayo tinuruan ng tama. Basahin natin sa Hosea kung yun ba ay hindi pinahinto yan. Yung kapahingahan ng mga Hudiyo na yan. Sa ang Biblia natin basahin. Ito. Pinahinto na yan sa panahon pa ni Hoseas. Akin din namang paglilikatin ang kaniyang mga kalayawan, ang kaniyang mga kapistahan, ang kaniyang mga bagong buwan, at ang kaniyang mga sabat. At lahat ng kanyang takdang kapulungan, paglilikhain, no? Sa ibang nito, pahihintuin, no? Tingnan natin dito sa wawakasan na yan, no? Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Sa magandang balita naman. Para maganda itong marami tayong kinukuha na wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin. Yan yung Sabat. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Kaya nga, kung mabasahin mo dito sa Bagong Tipan, sa Hebrews 4:9, mayroon ng bagong araw. Hebrews 4:9, mayroon ng bagong araw, kapatid, no? Kung paano nagpahinga ang Diyos ay 7 araw, mayroon ding kapahingang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sa 8. Kung ang mga tao noon ay nagbigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. So mayroong bagong kapahingahan, isang bagong araw na kapahingahan. Hindi na yan Sabado kasi another day na yan So another na naman yan. Hindi yan, kasi kung Sabado pa rin yan, may bagong inilaan na pagkapahingahan. Dapat the same day, dapat ang sabihin. May bagong the same day na inilaan ng Diyos. Another na yan So hindi na yan Sabado, linggo na yan. Kapatid. Ayon sa Revelation 17, Gawa 7:20 na sina Pablo namilin sa araw ng linggo. Gawa 27. Gawa 27, 20 verse 7. Anong kaiba ng
seventh day of the week sa Jewish calendar at saka sa Gregorian calendar, seventh day of the week. Seventh day of the week. So, kung mag-refer ka sa Bible, kasi sa panahon natin ngayon, ang mag-umpisa ka ng bilang ng unang araw ngayon sa atin is linggo. So, linggo, Martes, Webes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, ang seventh day, linggo. Linggo, sa Lunes. Sabado, pero hindi na seventh day, kundi first day of the week na. Sunday. Brother Junry, Yes. tawag nito, marami na po kasi siyang question, parang ano na siya, doctrinal talakayan. Yes. Hindi, dabi nga pala, brother, ngayon hindi pala hindi pala doctrinal talakayan ngayon. So, siguro, balik si Ruel sa banal, bro. Mamaya, bro, papasok ni Bro Jando kasi kumain lang yon. Ipa-schedule mo to siya, bro, para ni Bro Jando bukas. Siya lang. Wala kasi hindi kami dalawa jut. Sa linggo na lang. Wala akong pasok linggo, bro. Kailan Wala. Ano na lang ng schedule kung kailan sila pwede kasi Sa Lunes. Ikaw na lang isi-schedule kay marami siyang tanong, bro. Si Bro Jando lang ang ating ipa-schedule kasi kay Bro Jando kasi ito na programa. Wala naman akong na dito, no? Kami lang dito, sampid. So, Bro, mamaya, pagpasok mo ni Bro Jando, bro, wag kayong umalis. Patatawagin ko kayo ni Bro Jando para si Bro Jando nang kumausap sa inyo, ha? Bigyan mo natin yung ibang mga tagtanong kasi ngayon is question and answer portion. Hindi siya doctrinal talakayan. John. Ha? Ako. Bro? May tanong akong dalawa. Sige bro. Baka pwedeng sagutin ni Bro Angel. Bro, sa Daniel 2:44, may usa lamang kagingari, may usa kagingaran nga itukod. Connection ba na sa Revelation 5:10? Revelation 5:10, no? Basahin na natin yung Revelation 5:10 kasi alam naman natin yung Daniel 2:44. Ano bang sabi sa Revelation 5:10? Ito. Basahin natin, ha. Ginawa mo silang isang lahing maharlika. Yes. Yes, kapatid, dahil ang lahi na to na maharlikang mga pari, itinalaga ng Diyos, tumutukoy ito sa simbahan o iglesia. Yung sinasabi sa Daniel 2:44 na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailan naman ay hindi manlulupig, ni hindi nga maagaw ng ibang kaharian, tumutukoy din yun sa iglesia. Kaya yes, bro, yan ang katuparan sa Daniel 2:44 na sinabi naman dito sa unang Pedro 2:9 na lahi ng mga pari na pinili ng Diyos ito. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Yes bro, yun ay tumutukoy sa kaharian na inihula ni Propeta Daniel na hindi kailanman magigiba. Kaya nga hanggang ngayon, namamayagpag ang Catholic. At Bro Junry, Yes, sa bro. mga walang pare. So doon pa lang sa Biblia wala na sila. Yes. So yung nagtatanong Wala yung kanina, pastor dito, bro. Mga kaparian dyan, bro. Yes. so, mga kaparian at yung mga pag may mabasa kang pastor diyan, sila rin yung pare. Pari Ang din pare yun. tinatawag na pastor yan. Mm. Kahit anong pwede silang mangangaral. Pero yung pastor, kailanman hindi pwede maging pare. Kasi Correct. sila yung nagbasa lang. Walang proper ordinations, wala silang proper theology, nagbasa lang. Kaya po mali-mali. Biruin mo, yung sinasabi ni brother kanina, saan ka nakakita ang turo ng Hudyo? Pero sabi nila, Kristiyano sila. Sinusunod nila Hudyo. Doon pa lang magulo na bro eh. So, wag niyong itindihin yung SDA kay ibang sekta. Ang siguro mas maganda bro, kung ano yung bang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo na maghuhukom sa'yo at sa atin lahat. Ano ba tinatag niya? Yun ang dapat mong unahin bro. Huwag mong intindihin yung mga iba-ibang nagsulputang sekta dahil sila'y walang authority, wala rin silang Biblia na kinompile, wala silang pare na ang Biblia ay from Old to New Testament hanggang Book of Revelation, pare
no? Ang pari ang mamumuno, hindi pastor. So doon pa lang dapat siguro sa mga nakikinig ngayon, no, mas pinakamaganda, wag kayong mag-ano ng mga talata, kundi yung pinakamahalaga, ano ba ang tinuro, no, alin ba ang totoong iglesia ang itinatag na ating Panginoong Hesus ngayong panahon to. Doon muna yung foundation nyo bago kayo magtanong sa mga talata. Kasi diyan nagugulo yung mga ganyan, nagkaka-problema yung nagsulputang sekta, talata. So, wag po doon, pumunta kayo kung ano ba talaga yung tinatag ng ating Panginoong Jesucristo at sino ba talaga ang mga dapat pakinggan ngayong panahon na to. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, last question, bro Roel. Sa Malakay 2:8 bro, pakibasa bro. Malakay 2:8. Tinanong niya na ngayon kasi Ito ang nakasulat. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ano dito? Anong tanong? Yung tanong ko bro, Jad, ang yung sumusuway ba dyan sa kuan, nasa loob sa iglesia o yung lumalabas sa iglesia? Wala sa dalawa kasi ang sumuway dito na sinabi mga Hudiyo. Panahon pa to ni Malakias wala pa Kristiyano nito. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid at sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi. So ibig sabihin Levi, pari ng mga Hudiyo to. Bro, malayo yan bro, Old Testament pa yan. Old Testament pa yan, wala pa tayo dyan. Malakias 2:7. Malakias 2:7. Sabi niya, iatras mo sa 8. Sabi Ay hindi, ang itong 7 aplikado to sa lahat ng mga pari pati sa New Testament kasi ang pagkapari walang hanggang ano yan, ang pagkapari walang hanggang ano yan kay Yahweh, no? Basahin natin ang alas na to kasi marami pa magtatanong. Wala yang hanggang tawag nito. Walang hanggang ano yan sa Diyos. 15 ba yun? Tiglit lang Ito. Walang hanggang katungkulan yan sa Diyos. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang maglingkod sila sa akin bilang mga pari dahil sa pagkapahid mo sa kanila sa langis. Mananatili silang mga pari habang buhay. Kaya ang pagkapari ay isang katungkulan habang buhay kaya hanggang ngayon may pari pa. Pero napapalitan ang uri ng pagkapari. Yung dating mga pari, pinalitan na yun ayon sa Hebreo na kung ang bagong is papalitan din ng magkapari, no? Pero pari pa rin po iba na pari mga Kristiyano na hindi na paring mga Hudiyo dito sa 7:12 ng Hebreo. Okay. Ang ipasabtan niya sa kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. So may pagbabago talaga sa lahi ng mga pari, hindi na lahi ng mga Hudiyo ang mga pari. Ngayon lahi na ni Kristo, ni Panginoong Jesucristo, mga Kristiyano na. At Bro Junri, idagdag natin Bro Roel, no? Yan ang ginagamit kasi ng mga nagsulputang sekta, yung 8. Yung 8 kasi, yung mga pasaway na pari. Tandaan po natin, no, hindi lahat na sinasabing pasaway lahat 'yon ay mga tunay na pari, na mga hanggang ngayong pari, Katoliko agad, pagpasaway Katoliko agad. So 'yun ang nagiging problema sa kanila. So pagka sinabing pari, hindi yan nagbabago. Priests are the messengers of God pag binasa mo yan sa English. And until now, sila pa rin ang messengers of God. Bakit? Si Jesus kasi pari mismo. Ibig sabihin kung lahat ng pari mali, hindi totoo. Di si Jesus, ang pinakapinunong pari natin, si Jesus. Hebreo nga po, 3:1. Sana bro? Hebreo 3:1 bro. Hebreo 3:1, okay. Hebreo 3:1. Kung lahat ng pari yan, di pati si Jesus. So, mga pasaway yun, kaya doon sa 8. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Hindi lahat ng pari na sinasabing may pasaway dyan na pari, Katoliko agad.
Yan ang nangyayari sa mga nagsulputang sekta. Pag may nabasang patutot, iglesia ng Katoliko kagad yan. Pag may nabasang masasamang salita dyan, Katoliko agad. Sino nagsabi? Sila. Bakit? Papasok tayo. Wala kasi silang proper theology para maging proper interpretation nila sa Biblia, kapatid. So baka para hindi tayo maligaw, sumangguni sa mga pari ng Katoliko. Yun lang po. Salamat. So, bigyan natin sa iba yung magtatanong, bro. Magandang bigay Bro natin. Aljan, Magandang sagot. Maraming salamat. welcome. Next time na lang, wag kayong umalis. Mamaya, pagbalik ni Jando, papaschedule namin kayo para yun si kapatid ka ganina, yung kaibigan ni... Ano, may problema? Ayun pala. Ayan si Bro Jando. Meron. Schedule mo, bro, kasi si yung yung kaibigan ni Brother Sabanal, dami niyang tanong about sa SDA. Sigurado ko, ikaw dapat ang humarap nun kasi dati kang SDA. Mas bukas. kabisado mo yung doktrina niyo. Si Ate Edna kasi gusto niya na tanungan muna kasi tanungan ngayon. Kaya sabi ko na lang, pa-schedule na lang yun para bukas o sa Lunes kaya. Sige, bukas pag hindi pumasok si Unmasking Lies bukas, ding bukas. Sige, basta bukas. Ate Roel. Sige, Bro Jando, tuloy. Pero well, si Torres ba yung ibig mong sabihin? Si Torres? Si Torres. Ang palaging nagtanong. Sige, bukas ng gabi. Kung hindi pumasok si Unmasking Lies, sige, bukas ng gabi si Torres. Wala dili pwede ugma bro kay ako ra magong cellphone nang igamit, wala man gud siya ipat ra mo niyang ginagamit. Bakit? Sa Lunes na lang. Pana bro ning sa next month na kay pang alas 3 pang ko. Next month? Next month daw. Okay, at yun po yung ating tampok na video kung saan isang security guard po ito si Torres. Nagtanong kay Brother John Ray, may kinalaman sa pananampalatayang Seventh-day Adventist.